Hello, hello, video log. O yan, sinuot ko na yung green. Ito yung green na binili ko sa Uniqlo and sinuot ko na siya. Ang ganda, 'di ba? I don't know. Medyo na-appreciate ko siya ngayon. Na-appreciate ko siya, ang ganda. Well, na-inspire ako kasi kakapanood ko lang nung White Lotus. Pero don't worry ha, bago mo pag-isipan na ano, i- i-scroll or skip out 'to. Hindi ako mag-share ng some spoilers about the TV series because gusto ko na panoorin mo siya. Kasi wow, wow, sobrang ganda. Favorite ko yung White Lotus ever since yung season 1, season 2 kasi parang, this is real life. This is the show na kailangang panoorin ng mga tao at namnamin nila kung ano yung meaning. But so far yung season 3 is yeah, so far yun yung nagulat ako dun sa ending niya na sobrang wow, ang ganda. Ang ganda niya because siguro mas makaka-relate dito yung mga tao na yung mga taong like me na nagre-reflect na mahilig mag-reflect sa buhay or nakaranas ng yung mga hardships. Kasi siyempre, we do understand na may mga tao na wala pa sila sa ganong part nung life na ano pa sila sa part na, they're just having fun, gano'n. Parang um, chill lang everyday, gano'n. Which is gano'n naman din talaga dapat, 'di ba? Like, maging masaya tayo dapat lagi sa buhay. We have to be positive every day that we're living. Pero so far meron din naman tayong mga moments na, biglang all of a sudden bigla ka nalang mapapa-reflect sa buhay mo on where you are and kung ano ba yung mga mahahalagang bagay sa buhay mo, gano'n. And ako parang kakapanood ko lang and tinapos ko siya and alam mo habang nanonood ako, parang ano ba, nakikita ko yung mga angel numbers na naman ako nakikita. Nakikita ko kanina yung 222, gano'n. Kasi siyempre I'm watching on my own, on my laptop. Nakita ko, oh my God, 222 nasa phone. Tapos nakita ko 333 na sa phone, 333 pa dun sa ano, tapos naisip ko, ano ba, kailangan ko na ba gumawa ng content ngayon, universe? Or ano ba, gusto ko munang tapusin 'to. Tatapusin ko ba 'to or gagawa na ako ng content? Gano'n. Kasi may content na ako na naisip, parang it's about, something about expectations, gano'n. And it's related to something na, kasi since, summer season kasi ngayon at the time of recording, parang meron ako mga nag-reminisce ako anything about yung mga summer na, um, yung summer outing, summer, going to the beach, gano'n. Parang same as the White Lotus, 'di ba? Babakasyon sila, gano'n. Yung mga gano'n. Kasi siyempre throughout siyempre ever since bata naman, 'di ba? Marami ka na nasamahan and then, at work, gano'n. Maraming company outings or mga aya-ayaan nung mga within the team, gano'n. Parang gusto mo sumasama ka gano'n and then outside that, mga circle of friends, outside work, gano'n, yung, personal na friends. Eh, ako marami akong, social circles before. So, nakasama na ako sa iba't ibang klaseng mga tao and ako yung tipong parang sama lang ng sama, gano'n. So, nakita ko na yung iba-ibang mga scenarios na naisip ko gumawa ng vlog about that kasi parang alam mo 'yun, nakaka-stress. Naiintindihan ko na yung mga tao kung bakit ayaw nilang sumama na sa mga outing, swimming na parang hindi pala talaga sila masyadong papilit lang na, sumama ka na." No, hindi. There's a big reason for that kasi ayaw nila ng sakit ng ulo. Kasi alam mo 'yun, may expectation ka na alam mo na yung mga klase ng tao na kasama dun sa trip na 'yon. And hindi mo gusto kung ano yung mga trip nila. Hindi mo gusto kung ano yung somehow hindi ka gusto sa ugali nila or way of living nila. So, alam mo yun, you just want to say no. And ako hindi ko nakikita yun noon. Parang ako, I'm so naive at that on every, alam mo yun, yung mga bawat
pupuntahan ko na 'pag tinanong ako, "Gusto mong sumama?" Gano'n. Kahit na hindi ka naman yung may feeling ka na nagtataka ka, "Bakit ba ako sinasama nito?" Well, anyway, sa ibang vlog ko na lang siguro, gagawin 'yun. Pero 'yun dapat yung uunahin ko na vlog. Napanood ko yung White Lotus kasi parang yun na naman, dumaan na naman sa FYP ta's nag-ano na pa sila, nag-upload na pala ng last episode. Okey, sinusubaybayan ko kasi yun parang, I'm watching Severance, 'yan, White Lotus, and then Wheel of Time, gano'n. Kasi Wheel of Time 'di pa siya natatapos pero parang kasunod na rin siya. Severance, oh my God, panoorin mo din yun. Wow, ang ganda din, maganda rin yun. But now, focus natin for this one is White Lotus kasi sobrang, oh my God, ang ganda nung pagkakagawa niya. Ang ganda nung, how can I explain it? Lahat nung naisip ko na scenarios na kung sino yung magpi-piyong-piyong, gano'n. Tumama ako do'n, sakto alam ko kung sino. And then what happened to him, bakit gano'n, tumama ako do'n sa instinct ko. Pero di ko kukuwento siyempre kasi kailangan panoorin mo, 'di ba? And kung naiisip mo na rin 'yun, baka, di 'yun. Tama tayo, gano'n. Kasi hindi, binasa ko lang yung behavior nung mga tao do'n kung sino yung may ano, para siyempre maraming ano, maganda yung pagkakagawa ng story na maraming yung potential na tao na puwedeng ano yung ano, name ng isang episode yun do'n, yung yung Killer Instinct, marami. Pero parang, tumama ako do'n sa part na yun, gano'n. Anyway, yun. Maganda siya pero, hindi ko naman puwedeng ikuwento or i-spoil yung mga nangyari do'n, gano'n. Kasi hindi, mas masaya kung mananamnam mo yung lahat ng episodes and the ending, gano'n. Pero siguro ang ano ang i-she-share ko na lang dito is about yung, kung ano yung lessons, kung ano yung bakit ko siya nagustuhan, bakit mo siya kailangang panoorin, gano'n. Wow, parang ano, parang sponsored ano lang, parang sponsored video, hindi, hindi. Ano lang, kasi marami na tayo na napapanood, eh, parang over over na yung marami ng content na lumalabas every ano, and bihira ka lang kasi makakita talaga ng mga, movies or TV series na alam mo yun, yung tamang-tama talaga siya sa tunay na buhay, gano'n. Na when you think deeper, when you reflect deeper into life or kahit na yung mga buhay lang ng ibang tao, 'pag pinapakinggan mo yung mga stories nila, ma-realize mo na, oh, merong mga TV series or ano na hindi siya yung parang, sa pelikula lang naman nangyayari yan or sa ano lang yan, TV series lang nangyayari yan. Minsan parang nakakapansin ka na, medyo parang related to in real life, gano'n. And yung isa ko dun na napansin is, eto, um, medyo medyo naiyak din ako kanina pero medyo OA naman, naiyak talaga. Hindi ako masyadong iyakin pagdating sa mga palabas, more on, na-amaze ako, ganyan. Pero kapag talaga meron at merong mga scenes na 'pag tumama sa or naka-relate ka ng malala, 'di ba? Parang di mo mapipigilan na maging emotional, gano'n. Meron kasing part doon na, um, dun sa may scenario kasi dun na yung isang girl is hindi siya katulad nung iba niyang mga ano, kaibigan. Parang she's trying sort of figuring out and trying, hard in life na siguro to belong or parang to have something na, parang I am proud of this, I am proud. Hindi naman siya parang ano, hindi siya parang dun sa kailangan niya ng attention. It's more on securing something na I'm good at this or this is how, parang ganito ako gusto kong makilala ng mga tao, gano'n. May isang character dun,
Si ano, pero si Lori yung character. Kasi 'di ba ito ha, kapag nanonood ka ng ano, ng TV series na gusto mo or yung movie na gusto mo, ta's maraming characters, 'di ba minsan napapaisip ka na kung kaninong character ka makaka-relate, gano'n. Eh, yun kasi siyempre medyo, maganda yung story nung White Lotus, so parang makikita mo kung sino ka dun sa isang character, gano'n. Akala ko, iniisip ko nun parang ako si ano, sino ba yun? Si Victoria Ratliff. Parang parang, "No! Tsunami! Buddhism! No! No!" Gano'n. Kasi parang yung character ni Victoria dun is sobrang laid back lang niya. And ako kasi 'pag dun sa mga outing, sa mga yung mga ganyan na trip, hindi talaga ako gusto ko lang talaga yung nakaupo, nakatingin sa view, gano'n, kakain lang, gano'n. So, nakaka-relate ako sa kanya. Ayoko nung masyadong yung masyadong maraming activities. Parang parang gusto ko yung titingnan ko muna yung scene na I want to experience na nandun ako exactly on that moment, that location, gano'n. Parang just enjoying the place or resting, gano'n. Enjoying the comforts of na kung ano may offer nung place na yun, mga gano'n. And then nung nakita ko yung character ni Lori doon, parang, oh my God, dun ako naka-relate. Yung last na, kasi nagkaroon siya ng ano, ng epiphany. Pero siyempre panoorin mo na lang din yun para mas maganda. Pero ang i-share ko lang dito is yung parang yung sa story, yung lesson nung sinabi niya na nagkaroon siya ng ano, ng epiphany about, her life. Kasi yung mga friends niya is known for something or masasabi mo na hindi naman sila nagyayabang pero meron sila na parang kilala sila for this, kilala sila for that. Parang meron na silang legacy, parang naka-form na sila ng, um, naka-form na sila ng foundation kung sino sila, kung ano sila sa mundo na 'to, gano'n. And then siya parang yeah, they are getting older pero hindi niya ma-figure out kung saan siya lulugar, kung saan siya magaling, kung ano yung kung saan marami siyang bagay na pinagfo-focusan. Like for example, yung work niya, yung love life niya, pero wala siyang nakita doon na ano, na parang dito ako belong. Parang I belong with, my job, with my work. Parang this is me. Nag-fail siya dun sa part na yun. Parang yeah, like all of them are okay. Like they are all stable. Pero yung icing on the cake, parang ganun, yung icing on the cherry on top na parang na she will be known as this, very good at the one who's very good at her job, ganun. So at that part, hindi siya naging okay. And then she tried, to find love. And then kung napanood mo na yung series, ganun. She tried her best, gano'n. Kaso parang hindi rin nag-work sa kanya. And then nagkaroon siya ng ano, ng epiphany na nung una is hindi ko mag-gets kung ano yung ibig sabihin. So ni-replay ko pa. And then ikaw bahala kung ano, siyempre panoorin mo pa, eh. Kailangan mo panoodin. Pero ako parang ang intindi ko kasi dun sa sinabi niya na parang yung time yung nagbibigay ng meaning na kahit na yun kasi siyempre may mga friends siya, gano'n. Parang time gives, this meaning yung time yung nagbibigay ng meaning sa buhay niya. Then ako napaisip, then sabi niya na parang kahit nakaupo lang sila if they're just sitting, under the sun and then um, talking anything under the sun, parang they are satisfied on what they have. They are enjoying the moment, gano'n.
And then, ayun, parang sabi lang niya na, "Thank you for having," harap siya sa isang friend niya, "Thank you for having a beautiful face," gano'n. And then harap siya dun sa isa niyang friend, "Thank you for, having, a good life," gano'n. Ta's dun ako na oo nga 'no, dun ako napaisip. Ewan ko lang, hindi ko lang sure kung dahil kasi umiyak sila, so kaya umiyak din ako. Hindi, pero naka-relate ako sa kanya because naka naka naka-relate ako dun sa idea na, oo nga 'no, hindi pala kasi since hindi lahat ng path ng buhay is pare-pareho, hindi lahat ng tao is hindi tayo pare-pareho, 'di ba? Merong mga tao na they will be known for specific aspect of their life. Yeah, some people will be known for their work. Some people will be known for their um, let's say marriage or their love life. Some people will be known for having a family. Ganon. Some people will be known to the community, 'di ba? Pero what if kung ikaw yung tipo ng tao na wala dun sa lahat? 'Di ba? Parang, yeah, you are okay. You are not suffering or you're not really below life. You are just okay. Pero naghahanap ka ng naghahanap ka ng saan ka ba talaga? Ano ba talaga yung gusto mo sa buhay? Siguro yung mas madaling sabihin yung gano'n. Ano ba talaga yung pinakagusto mo sa buhay? Gano'n. And then ang na-gets ko dun sa part na when she said, time is the one giving meaning, na hindi kaya may mga tao din lang talaga na that we are here just to observe the world. That we are here just to, alam mo yun, we are here just to listen to other people's lives on how they live their lives. Maybe merong path ng mga tao na we are just here to support other people na, the universe will give us this the universe will give us the comforts and this the universe will give us security and comfort and some sort of luck through life para ma-navigate natin yung buhay natin, because we need to see other people on how they live their lives. Parang, sorry, ngayon ko lang 'to pinag-iisipan na impromptu lang 'to, ha. Kasi iniisipan ko yung sinabi niya. Pero ang ibig ko dito sabihin is, para tayo yung mismong audience. Parang nabuhay tayo dito sa mundo na 'to just to see kung ano anong meron sa earth, gano'n. Parang may popcorn lang tayo. We're just eating popcorn. Okay, look at her. Look at him. Look at 'di ba? Yung tipong you don't have to stress so much about about life. Parang you need to relax. You don't have to overthink too much. You are okay. You are okay with what you have. Parang hindi mo kailangan alam mo 'yun, yung kailangan maging star lagi, gano'n. Hindi mo kailangan maging you don't need to grab so much attention kasi hindi ikaw 'yun, eh. Kasi deep inside of you, hindi ikaw yung para dun sa ganyang posisyon. It doesn't mean na hindi ka karapat-dapat, pero hindi ka kasi magiging masaya sa ganung posisyon kung ikaw yung pinaka-star. Kasi meron ding responsibilities yun.
Hindi ikaw yun. Wag mo nang i-stressin yung sarili mo, 'di ba? Dito ka sa part na ikaw yung audience, ikaw yung nakakakita sa lahat ng ginagawa ng ibang tao. Why? Because someday you're going to tell their stories. Someday you're going to reflect on what happened to them, what happened to these people. And then, you know, time will give meaning is because you will you will be the one to, I don't know, maybe to write their stories or to tell other people na, "Oh, meron ako i-she-share na story. Alam ko 'yan, parang nangyari 'yan do'n sa isa kong friend." Nangyari sa isa kong friend. Kasi gano'n ko nakikita 'yun, eh. Gano'n ko nakikita yung and parang nagre-reflect siya ngayon sa ginagawa ko na, "Oh my God, oo nga 'no." Madalas hindi ako ano 'yun, kapag may mga sinasamahan ako na circle of friends, gano'n, parang I want attention but not too much attention. I just want to be there, gano'n. Kapag halimbawa, 'di ba siyempre nasa group dynamics na 'yun na may sasamahan ka na group, may sasamahan ka na team, may sasamahan ka na yung mga circle of friends or nasa isang organization ka. Like somehow gusto mo rin makilala, pero ayaw mo nung masyadong atensyon, 'di ba? I don't know kung meron nakaka-relate. Gusto mo lang na andun ka, like yeah, they know you, pero not so much attention. Na yung gusto mo lang yung chill, you just want to enjoy. You just want to watch these people na bahala kayo kung anong gusto niyong gawin diyan. Just want to sit here and watch you. And then, yeah, sige, makikimingle ako sa inyo lahat, makikimingle ako, but I don't want so much attention. And minsan napansin ko na, oo nga 'no, sa dami-dami ng tao na sinamahan ko, yung mga ano din, mga circles of people, whether sa work, whether sa, yung personal, gano'n, yung mga nagiging kaibigan mo, acquaintances, gano'n, friend of friends, mga gano'n, sinasamahan ko. Parang, oo nga 'no, sa lahat ng yun, sumama na ako kung saan-saan kasi madali lang ako hatakin. Lahat ng yun naging safe ako. Like walang nangyari sa'kin na masama. I mean, hindi ko naman kayo encourage na basta sumama lang kung kani-kanino. I mean, mag-isip kayo. Use your brain. I mean, ayoko kayo mapahamak. Pero somehow the universe make this, alam mo yun, parang keep me secure sa lahat ng mga pinuntahan ko. Oo nga 'no? Oo, lahat. Wala akong yung minsan mapapaisip ka na parang nakapunta ka dun sa isang lugar and then nakauwi ka na lang ng safe, gano'n. And then minsan may mawi-witness ka na halimbawa nandun kayo sa resort, tapos, yung isa mong friend na may dala pala siyang pera, na nanakawan siya ng pera, gano'n, and then umiiyak na siya. Tapos ikaw mapapaisip ka na, "Hala," alam mo yun, parang, "Oo nga 'no, what if nangyari sa'yo yun," 'di ba? Pero hindi nangyari sa'yo yun kasi naging safe ka. Though na-witness mo yun kung ano yung nangyari. I mean, na-witness mo yung lahat ng mga pangyayari. Tapos minsan sasama ka din sa mga ganyan na you go to you go to some beach, some sandbars na ma ma you're just going to witness the good weather, the great, food, the yung mga funny stories or funny scenarios na mangyayari dun with friends or with other people na makikita mo, somehow makikilala mo on that kung saan ka man pupunta. And then ang ending is
whether matulog kayo or hindi matulog kasi iba-iba naman yun, eh. Minsan makakatulog ka, minsan hindi, makakatulog ka sa trip. Pero ang ending is makakauwi ka din ng safe. And nagigising ka na lang na naging star of the night ba ako kagabi? Hindi. Pero nakita ko ba lahat? May na-witness ba ako ng mga, yung mga gano'ng klase na story? Gano'n. Yeah, meron, madami. Marami kang nakita, gano'n. So, parang nakakatuwa lang kung paano ino-orchestrate ni universe yung mga nangyayari sa mga tao na nakakatuwa na merong na may kanya-kanya tayong roles, may kanya-kanya tayong, may kanya-kanya tayong roles, meron tayo kanya-kanyang scenario na gagalawan para tayo nasa isang stage play na alam mo kung kailan ka papasok, alam mo kung kailan ka lalabas. And then, some people alam nila kung kailan sila papasok, alam nila kung kailan sila lalabas, and they have to make some decisions, and then magkakaroon sila ng commotion, and then you just have to be there to witness that, or maririnig mo possibly, ganun. And then swerte ka na lang na, oh my God, buti na lang hindi sa akin nangyari yun. Ganun. Or buti na lang kasama ko yung mga ganitong friends ko kasi nag-enjoy ako ng sobra. Like marami akong natutunan, naging masaya ako. Parang ako yung na-entertain. Sila yung entertainers and ako yung na-entertain. Mga ganon. With whatever na, alam mo yun, syempre magkakaroon ka ng mga friends na na magiging loud, ganon. Like, ay, nalasing, tapos nagiging loud na siya. Tapos ikaw nandoon ka, nanonood ka, tawa ka lang ng tawa. Mga ganon. So, minsan parang, oo nga 'no, bakit ba kailangan nating i-stress yung buhay natin sa lahat ng bagay? Why do we need hindi natin kailangan na lagi tayong na hanapin kung ano tayo or you need to stand out sa bawat scenario or bawat activities na mapupuntahan natin. Parang you just have to be there. Parang you just have to enjoy kung nasaan ka, kung, um kung anong meron and control whatever na kung ano yung kailangan kung ano yung kaya mong kontrolin. And then yung isa ko pang nakikita na lesson dun sa ending ng White Lotus is siyempre yung nakita ko dun sa yung isang magandang lesson dun sa White Lotus is yung decisions natin, lahat ng decisions natin is minsan para siyang walang tama at mali. Para siyang walang tama at mali, eh. Parang you just have to make a decision. Like, yes, oo, magkakaroon ng yung positive or negative na outcome nun is nasa sa'yo. Pero kapag meron tayong problema, kapag meron tayong mga tinatakasan na problema or meron tayong mga pinag-iisipan na mga bagay na sobrang tagal nating pinag-iisipan tapos hindi ka makagawa-gawa ng desisyon. Like somehow gagawa ng paraan si universe para gumawa ka ng desisyon, 'di ba? And syempre yun, panoorin mo yung panoorin mo yung TV series para ma-feel mo. Yeah, so you understand kung ano yung sinasabi ko. Kasi parang napilitan din silang harapin kung ano yung mga problems na pinoproblema nila throughout the series. Ganon. So, syempre hindi ko na rin kukwento yun, pero panoorin mo siya. Pero yung lesson doon is, ayun, gagawa at gagawa sa universe ng paraan para gumawa ka ng desisyon sa kung ano man yung pinoproblema mo, ino-overthink mo.
And kung ano man yung magiging desisyon mo, ikaw lang yung makakapag-interpret kung tama siya or mali. And then, 'di ba, siyempre sabihin natin, what if kung tama yung naging desisyon mo, 'di ba? What if tama yung naging desisyon mo? Parang, o di ano ka, masaya ka. Naisip ako, muntik na ako madulas. Muntik na ako madulas. Kasi naalala ko yung sa scenario doon na ano eh, na na natatakot siya and then ginawa niya yung tamang parang hinarap niya. And then boom, sakto nag-align lahat. Nag-align lahat. Tumama yung decision niya. And then parang basta panoorin mo. And then meron din doon na mga parts na alam mo yon, yung mga sabihin natin na padalos-dalos. Hindi naman oo. Like matagal mo siya nag-iisipan na hindi naging maganda yung outcome nung ginawa mo. And then you suffer the consequences. Ganun. Which is sad. Pero somehow kasi hindi natin alam kung ano yung future. Ganun. Hindi natin alam kung ano yung future. Like, yeah, we can do manifestation and affirmation. That's a good part of, like what we do in life. And then we pray for the good things, di ba? Kung ano man yung pinaniniwalaan mo, di ba? Like, we pray for the good things. That's part of life. Pero, yung mga twists, ganun, ng buhay, parang, oh my God. Minsan, hindi natin may ensure lahat-lahat. Like, nakakatuwa yung isang girl doon kasi parang she is into astrology, ganun. Like, naniniwala siya, very spiritual siya, ganun. And alam mo yun, parang somehow, oo, yung parang ngayon kasi syempre I'm dabbling into parang astrology din. Like, hindi naman, depende naman kasi sa'yo kung maniniwala ka or hindi. Ganun. It's up to you. It's up to you on how to interpret that. Pero, so far kasi 'pag nakakanood din ako ng mga astrologers, gano'n, mga readings, and makikita mo na mabait or mabuti yung astrologer kapag balance lang sila, gano'n. Parang they are not trying to, alam mo yun, to extremely convince you na, "Oh, paniwalaan mo ako, paniwalaan mo ako, paniwalaan mo ako." Kasi they know na yung astrology is, like it's like somehow it's totoo siya, pero meron kasi tayong free will na somehow, ito sa'kin lang, opinion ko lang 'yun, opinion ko 'to. And yun yung nakikita ko dun sa mga pinaniniwalaan ko na sa astrology. Like, it's up to you, it's up to you. Take it with a grain of salt. Parang, kasi ang nakikita ko dun, ang nababasa ko dun is, yeah, astrology is, it's true. Pero kasi meron tayong free will. Meron tayong free will na mag-decide kung ano yung magiging kapalaran natin, kung ano yung mga decisions na pipiliin natin. Parang tama tama yung mga napapanood ko noon way back in the 90s, yung 'pag malalabas yung mga yung mga horoscopes, gano'n. Tapos parang ang mga ano ba yun? Ang mga ito ay gabay lamang, 'di ba? Meron tayong free will, which is totoo yun. Kasi lahat ng mga gano'n pagdating sa astrology or sa is more on gabay talaga siya. Parang kung halimbawa hindi ka makapag-decide, like for example ako hindi ako makapag-decide, gano'n. Like minsan chine-check ko 'yun, gano'n, 'di ba? Like sa tarot card readings nga, 'di ba? Like somehow naniniwala ako. Parang, yeah, again, take it with a grain of salt. It's up to you if you want to believe or not. Hanggang saang level yung paniniwalaan mo. Take mo lang kung ano yung magre-resonate sa'yo. And kung hindi naman talaga related, huwag mo ipilit, 'di ba? Hindi mo naman kasi talaga kailangan ipilit kasi hindi 'yun para sa'yo. Para 'yun sa ibang tao. It's just so happened na
alam mo 'yun, is just a general reading. Maliban na lang siguro kung magkaroon ka ng personal readings, 'di ba? Maybe mas meron yung mas magre-resonate yun sa'yo because that of course, that is personal. But alam mo 'yun, for yung buhay, so far yung nakikita ko sa ano, sa buhay, parang we need to take it, um, easy. Yung kasi I don't know about you, pero ako kasi parang ever since bata pa lang kasi ako, masyado na ako nag-o-overthink. Parang natural na sa akin 'yun, na nag-overthink ako sa lahat-lahat ng mga bagay-bagay na mga desisyon sa buhay, gano'n or yeah, merong ano, halimbawa merong problem, tapos pag-iisip ka na parang, "Oh my God, nakakatakot. Parang ano kayang mangyayari?" Gano'n. Like takot na takot ako dun sa outcomes na siyempre kasi wala naman may gusto na pumili ng hindi maganda, 'di ba? Like lahat ng problema gusto mo malalampasan mo ng maganda, 'di ba? Like lahat ng problems or lahat ng decisions, 'di ba, kailangan gusto natin perfect lagi. Parang 10-10-10, 'di ba? But somehow, 'di ba, 'yan, alam natin kailangan natin ng pros and cons, ganyan. Pero meron din tayong mga klase ng problema na natatakot tayo kasi minsan alam natin na medyo too good to be true or parang ang hirap i-gauge nung pros and cons kung saan ka lulugar, kung paano ka gagawa ng desisyon. So somehow, you consult people, you consult maybe friends, maybe, you know, like of course kung malalim, kailangan they have to consult some specialists. Those people na knowledgeable talaga about the problem that you are into. Pero 'di ba meron din naman mga problem na yung minsan tayo lang din, yung sa isip isip lang din natin. Nakukulong lang tayo dun sa isip natin, na tayo yung nagkukulong na akala mo hindi mo kaya, pero kahit pala anong piliin mo is meron at meron na outcome na para sa'yo talaga. Sometimes 'pag sinabing all is well lang talaga. Na oo, siguro medyo slide ka na hindi magiging okay, pero somehow yung slip na yon is meron pala siyang lesson, kaya pala gano'n or nag-slip ka akala mo mali yung napili mong desisyon, pero yun pala is meron palang magandang kapalit sa dulo. Para you just have to go through that hardship and then, may magandang prize sa dulo na hindi mo inaasahan, gano'n. Medyo magulo 'no? Sorry naman, pero I hope sana medyo na-gets mo ko na nakakapagod din kasi yung 'pag nag-o-overthink, 'pag siyempre anxiety, gano'n, mabigat yung problem mo, hindi mo alam kung ano yung paniniwalaan mo, gusto mo na maganda yung maging desisyon mo, sa buhay, yung kailangan lagi lang tama. Like, tatama din tayo, pero minsan 'di ba, mali din yung napipili natin na desisyon. But somehow, sana yung kung ano man yung lesson nun is, I don't know, matutunan. Kasi minsan hindi rin naman natin kayang tanggapin yung outcomes nung decisions natin. Minsan, um, kahit na nakaharap na sa'tin yung solution or yung reason why, bakit nangyayari 'to, parang ayaw natin pakinggan because meron tayong sariling nakabuo na tayo ng sarili nating outcome, 'di ba? And ini-ignore natin kung ano yung outcome na binigay sa atin
ni universe at this moment. Ayun lang. Yun lang. Hindi, paano ba? Wala lang. Minsan natutuwa ako 'pag nakakapanood ako ng magandang mga pelikula or ano, kasi for some reason, naiintindihan ko kung paano siya nakaka-relate sa buhay ko. Oo nga 'no. Magandang oo nga 'no, maganda palang panghugutan ng mga lessons yung mga kasi relatable yun, eh, puwede mo siyang panoodin, eh. Like TV series, depende na nga sa'yo kung paano mo siya iso-source, kung paano mo siya papanoorin, saan mo siya papanoodin, 'di ba? Up to you. Pero siguro somehow, ang naisip ko dito is, God, universe is creating a way kung paano natin makikita yung gano'ng examples, mga scenarios, visuals, para ma-realize natin na, okey, tignan mo yung napanood mong yun, tignan mo yung nangyari dun sa characters dun sa palabas na yun, 'di ba? Ano yung ginawa nila? Ano yung nangyari sa kanila, 'di ba? Kaysa pagdaanan mo yung possible na hardship, gano'n. Parang alam naman natin siyempre na may mga palabas din naman kasi na hindi naman din applicable in real life, 'di ba? Pero minsan kasi meron dong mga may details, merong lessons dun na no, hindi mo siya kailangang tingnan kung ano yung palabas. Let's say halimbawa, sci-fi, fantasy, gano'n. No, laliman mo pa yung pag-iisip. Ano yung ibig sabihin nun, 'di ba? Like for example, 'di ba, 'pag sa alam mo yun, spirituality, yung idea nung sa spirituality. Ewan ko nakakita ka ng gano'n sa FYP. Minsan ang ginagawa nilang reference is yung The Matrix, Neo, gano'n. Kasi yeah, it's about a different reality, the real world, 'di ba? Pero sci-fi 'yun na pelikula, 'di ba? Sci-fi siya na pelikula, pero if you're going to think deeper dun sa meaning nung story na 'yon, 'di ba? Dun mo na, parang related pala siya in real life, gano'n. Like, at some point in your life, kasi siyempre iba-iba naman yung makakapanood nun. Like what if bata yung makapanood nun, hindi na of course, hindi niya Or halimbawa, paano kung yung makakapanood nun is, alam mo yun, sobrang comfortable niya sa buhay o hindi hindi siya nakaka-relate sa gano'n, o 'di ba? So, never niya yung ibig mo sabihin, 'di ba? Pero kung nandun ka sa part na sobrang saktong-sakto na may pinagdadaanan ka sa buhay or possible na naka-survive ka na dun tapos na yun, matagal na siya and then napanood mo yun na parang, "Oh my God, alam ko 'yan." Parang nakaka-relate ako sa lesson nung palabas na 'yan kasi somehow nangyari siya sa'kin or somehow, pinagdadaanan mo siya, gano'n. Or somehow meron kang friend na parang gano'n yung pinagdadaanan, medyo relatable. Oh, 'di ba? Nakakatuwa. Nakakatuwa kung paano ang naisip ko dito is yung parang sa ano ba yun, yung sa Wheel of Time, gano'n. Sa Wheel of Time kasi pinapanood ko rin 'yun. Ano ba yun, the threads gano'n of life na lahat ng mga tao gano'n, parang we are just part of this weave weave of life, this thread of life, this wheel of life na hindi natin kontrolado lahat ng alam mo yun, hindi natin kontrolado yung buhay natin. Oo, marami namang bagay na kontrolado. What I mean is, it doesn't mean na kailangan go with the flow ka na lang lagi. Kasi, hindi naman pala wala naman pala tayong kontrol sa buhay, gano'n. So, go with the flow. No, you have the power to change your life. You have the power to make decisions. You have the power think, to think kung ano yung gusto mong maging
or sabihin natin na nagkamali ka sa mga decisions before kasi hindi mo pa alam, gano'n. And that's okay, buhay ka pa. Puwede ka pang gumawa ng mas tamang mga decisions in the future. Kasi yung failures or yung pagkakamali, like ako ayoko din ng gano'n, of course. Pero parang somehow hindi natin sila maiiwasan because hindi natin kontrolado lahat. Meron at merong time na we will rise and then there will be times na we will fall, 'di ba? Peaks and valleys uli, 'di ba? But at the end of the day, nakabuo tayo ng mga stories na maaalala natin. Nagkakaroon tayo ng mga memories na somehow pwede nating i-share. O like ganito, pwede ko i-share, gano'n. And ang nakakatuwa lang dito is wala naman ako dun sa TV series na yon. But somehow nakaka-relate ako. Hindi ko naman na-experience yung na-experience nung lahat ng characters na nandun. But somehow wag pinapanood ko sila is parang nagigets mo kung saan sila nanggagaling. Nagigets mo kung saan yung pinanghuhugutan nila on why they act like that, on why they want to escape that, on why they want to choose this decisions, 'di ba? Sometimes you just have to immerse on it para ma-realize mo kung yung ba talaga mga bagay is para sa'yo or hindi para sa'yo. Gano'n. Magpapakuwento pa sana ako, madudulas pa sana ako, eh, kaso hindi, eh, kailangan panoodin mo. Ayokong mag-spoil, basta gusto ko lang sabihin na ang ganda-ganda niya, gano'n. Ayun, so yun panoorin mo pati yung mga Severance, gano'n. Nag-iisip pa ako nung magandang dun sa Severance kaso, ano kasi yan, eh, about wala pa akong masyadong maisip. Nakaka-relate ako dun somehow kaso parang no, mas maganda 'to. Mas maganda yung outcome nitong si ni White Lotus, gano'n. Sana sana siguro by next time, oo, yeah, maganda siyang gamiting examples. Pero next time na, ayoko mag-spoil. Nakakatuwa lang. Bigla ako nagkaroon ng idea. Oh, well, anyway, yun lang. Ayun. Sana may natutunan ka. Yun lang. Bye-bye.